Umabot sa mahigit 27 billion pesos ang proposed budget ng Office of the President para sa 2026. Higit na mas mataas ng mahigit 11 billion pesos kumpara sa budget ngayong taon. Sinubukan ng ilang kongresista na questionin ito sa budget deliberations, partikular ang hiling na confidential at intel funds ng Pangulo. Pero agad ring pinalisot ng mayorya. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. For fiscal year 2026, the Office of the President requests a budget of 27,362,355,000 to perform its mandate for the people. 27 billion pesos ang panukalang pondo ng Office of the President para sa susunod na taon. Ngayong taon, nasa 15.8 billion pesos ang budget pero tumaas ito na mahigit 70% para sa 2026. Paliwanag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, is comprised of two significant budgetary portions. That is, the portion for the regular OP programs, activities, and projects, and the other portion being for the hosting of the Philippines of the 2026 ASEAN summits and related meetings. Matapos ang maikling paliwanag, agad na nagmosyon si Minority Leader Marcelino Libanan na tapusin na ang deliberation. I believe we are now ready to present the proper motion. I therefore move, Mr. Chairman, that we... Object. We object, Mr. Chair. Wala pa nga eh. Pero tinutulan ito ng ilang kongresista, kabilang ang Makabayan Bloc. So bakit ngayon ay pinipigilan natin ang pagbulatlat sa buong budget ng Office of the President? Napakarami pong mga tanong na kailangang sagutin. Dagdag ni Tino, kung seryoso ang Pangulo sa paglaban sa korupsyon, dapat payagan ng masusing pagsusuri lalo na sa 4.5 billion pesos confidential and intelligence funds ng OP. Unang-una na sa budget mismo ng Presidente, yung confidential and intelligence funds. 4.5 billion pesos po ang nasa budget ng confidential and intelligence funds ng Presidente. Binulatlat po, alam natin lahat, ang confidential funds ng Vice President at nakita natin doon, Mary Grace Piatos, no, mga peking resibo. Pero nauwi rin ito sa botohan. Motion to terminate the budget hearing of the Office of the President. Please raise your hands. In favor. 56 in the affirmative, 5 in the negative. The motion is carried. Pero hirit ni Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta, dapat pareho ang trato sa Office of the Vice President. Kung atin pong bibigyan ng parliamentary courtesy ang ating Pangulo, dapat ganun din ang ating Vice Presidente. Hindi po dapat selective ang ating aplikasyon ng tradisyon na yon. Una nang nanawagan ng ilang civil society groups na ipatupad ng Kongreso ang tunay na transparency sa budget deliberations. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.